Paano tayo maghaspe gamit ang water base? Okay. So, ang ating pong ang ating sample ngayon ay plywood at saka syempre meron kang flat na white para po pang primer at meron kang semi-gloss na white at meron kang rocher na. So, sa akin po gagamitin natin ay basic lang po ito, no? Basic lang po, hindi po natin pahirapan yung mga mixture na iba. Ang mahalaga po is magawa po natin yung ganito gamit po ang latex paint. Syempre, yung brush, meron tayong medyo makinis na brush at meron po tayong itong pang primer natin na brush. Okay? Ang lagayan at syempre yung tubig. Kung kailangan ng basahan at kailangan ng mga pang kalos at syempre yung ating pang mix. Okay? So, first step po na gagawin natin ay atin pong paprimeran ito. No? Paprimeran natin ang ating substrate. Gamit po ang flat latex, paprimeran po natin ito. Okay, and syempre, kailangan nating haluin yan. Water base po, depende sa brand. Merong brand na malapot na kailangan mong tubig. Meron pong brand na viscosity na siya. Yung brushable viscosity na. But ito po ay brushable viscosity na po ito kasi ito po ay salin ko na at ito po ay ginagamit ko talaga pang pinta. Okay? So yan. Ready na po tayo mag brush. Pwede pong brush, pwede pong roller. But since maliit naman po ang ating substrate, for demo lang, brush na lang po tayo. Okay? Now, ito po ay may pintura. Siyempre, kailangan po natin yan na pinturahan ulit. Kasi kung maghaspi ka ng ganitong kulay, medyo mahirap po ito kasi kulay blue. So, mahihirapan ka pong ma-achieve ka agad yung ganyang kulay. So, kailangan natin siyang i-primer. Kailangan natin siyang takpan. Okay. Yan. So, yun nga. Sabi ko sa inyo, basic lang itong gagawin natin. Pinakasimple po ito. Marami pong gumagamit, nag-spray. Ang gamit po nila ay lacquer, epoxy. So, pero kadalasan lacquer base ang ginagamit nila. Gamit ang oil tinting. Pero ako po, depende kung anong available o syempre anong available na materialis natin. Yun po ang ating ginagamit. At kung anong approach po sa ating substrate. Kasi halimbawa ito o water base or yung itong latex kasi pang bato, no? Kaya po ginagamit sa drywall. Ito naman po ang nilagyan ko po ay plywood na dati na pong merong dati na tong may pintura na elastomeric, kaya po okay lang siya sa latex. Pero kung plywood na ang dating pintura ay QDE, hindi po pwede na water base ang ating gagamitin. Kasi dudulas lang po yun. Ito po ay, ang nasa ilalim po nito ay elastomeric. Kaya po water base po yun, so didikit po siya. Okay? So yan. Ngayon, since primer to, kailangan natin siyang patuyuin. Then, magkukot po tayo susunod ng semi-gloss. Okay. Kung po ay magta-try nito, try nyo po ganito, basic lang muna. Kapag marunong na kayo at alam nyo po at successful po yung first try nyo, you can study more na mas yung kulay, mas vibrant dito o depende sa kung hindi ko to gusto, kulang ng pagkakulay para po magaya yung kahoy. So nasa sa inyo na po 'yun, no? Ituturo ko din po kung paano yung mga mixture, paano pag-mix ng mga pintura. Meron din po tayo niyan, may video po tayo sa pag-mix, but then ayun po ay medyo basic. So let's magta-try po tayo na magiging advanced tayo. Okay? So since na primer na po, wait po natin ito na matuyo. Be sure po na matuyo po 'yan bago po tayo magsi-second coating. Habang nainintay po natin yung matuyo yung ating primer, mga 10 to 15 minutes yun, matutuyo yung ating primer, mag-try muna tayo o
mix muna tayo ng ating pang second coating, which is yun yung ating base, no? Yun yung ating base na ito. Kasi minsan sa tindahan may pumupunta, pwede bang timplahan mo ako ng ganitong kulay? Hindi po ganito yan, no? Kasi ito po ay 3 or 4 na steps po yan. Okay? So, yun, ito po yun, pang malapitan. Yan po ang kalalabasan ng gagawin natin. Ito po ay napulot ko lang na acoustic board. Okay. Yan. Okay. So, magmi-mix po tayo ng ating pang base. So, gamit yung actually itong mix na to, ito na po yun. No? Ito na po yung na-mix ko noon. No? At gumawa lang po tayo ng bagong video para mas malinaw po ang ating discussion. Ngayon, kanina gamit po natin pang primer yung flat latex. Ito naman po, gagamitin naman natin ang semi-gloss na latex. Okay, mamili na lang po kayo ng brand na gusto nyo. Marami naman pong brand dyan sa market. Okay, gamit po ang semi-gloss na latex. Mas maganda kung meron kayong mga ganito para mas madali po ng pintura. Mas madali magbalik sa lagayan. Okay. And gamit ang Roshina na kulay. Okay? Ito, Roshina po yan na kulay. Ilalagyan po natin dito. Enough lang. Kayo po check nyo kung gaano ka yellow, gaano ka cream ang gusto nyong magiging base. No? Ang base po natin, mas dark po doon yung ating ihahaspe. Katulad nito. Mas dark po. Okay? Mas dark po yun. So, lagyan natin. Kunti lang. Ayan. So, ang mixture po nun, white at saka Roshina. Ang lalabas po niyan, cream. Marami namang shades ng cream. Iba tinatawag na beige. Okay. So, depende po kung gaano ka-light ang gusto nyong gawin. Tandaan po natin, kapag latex paint or yung mga water-based paint po, light po siya pag basa, magda-dark po siya pag tuyo. Okay? So, ito na po yung kulay natin. So, wait lang po tayo para sa ating primer. Sige, mga 10 minutes, balikan po natin yan in 10 minutes. Ito na po ang ating primer kanina na substrate na plywood na may dating coat ng elastomeric. So, ito na po siya ngayon. Ang gagawin na po natin ngayon is second coat na po tayo as ating base color. Okay? So, kanina, may hinalo po tayo na ating pang base color. Okay? So, ang gagamitin natin ngayon ay pino na brush para po sa ating base coating. Okay? So, yan. Kung kailangan yung gamit yung pintura, kung kailangan yung maglagay ng tubig, pwede po kayong maglagay ng tubig para po sa reduction o yung ease of brushing po natin para madali po siyang ihagod. Okay? But itong sa akin, mix ko na to ng water na ilang percent. Ang paglagay ng tubig, maximum siguro 10%, no? Para hindi po masyadong malabnaw. Okay. So, may technique po dito. May technique po akong ginagawa dito kapag ako naghahaspe, no? Hindi ko na siya itong base coat, patutuyuin ko muna yan. First coat niya. Okay. May tira pa naman tayo na kulay. Patutuyuin muna ulit natin yan. Then, saka tayo mamaya kulay ng ating panghaspe. Okay, so yan na yung kulay niya. Yan na yung base natin. Okay, kung roller ang gagamitin nyo, since ito po ay base coat, pwede naman pong roller para mas mabilis. No? Kung malaki,
malaki yung anuhan nyo, mas maganda kung roller para mas mabilis. Okay? So, since ano lang to, ito ay demo, ngayon, naka base coat na tayo, patuyuin natin yan ng konti, at itong isang ano na to, dagdagan natin ng konting Roshena para po sa ating second coating, no? Kasi magsi-second coating ka dito, yung second coating mo, pwedeng plain na ganito pa rin, or eto kasi since demo tayo, no, pwede kong gawin na magda-dark na ako after. So mag-arrive tayo ng ganito. Okay, so natansikan. Okay, so lalagyan ko siya ng konting Roshena. So ito na po, maglalaro na tayo dito, no? Lalaroin na natin yung ating second coating or third coating. Kung kayo po ay magsi-second coat, kailangan naman talaga mag-second coat. Sa inyong second coat, sa inyong third coating, maglalaro na po kayo. Ito po ang discarded dito. Okay? Now, kung ganito, tulad nito, tapos na to, at gusto nyo makintab, pwede po maglagay na lang ng acrylic emulsion. Okay? Yan. Ang base coat ay semi-gloss. Pwede po kayong maglaro nito ng gloss, no? Tandaan po natin, kapag gumamit po tayo ng tinting color, mayroong mga tinting color na gloss siya, no? Pero karamihan sa tinting color, kaya nga tinting color kasi panghalo lang siya, kadalasan po dyan ay matte po yan, no? Kapag ka matte, medyo magaspang ang kalalabasan. Okay? So, pwede ka pong maglagay dyan ng acrylic emulsion para po kumintab ito. Okay? Kanina, itong beads na ginamit natin ay medyo light. Okay? Gumawa po ako ng medyo dark. Then, beige. Yan. Ito po ang gagamitin ko na pang disenyo para medyo may gitnang kulay siya. No? Bago ako maglalagay ng mga dark para lumitaw po talaga yung kulay na gusto kong kulay. Okay? So, kung marami kayong mga brush, pwede po kayong makakapag-design. Or kung yung brush na ginamit nyo kanina, pwede rin po. No? So, yan. 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 Pagod lang. Okay. Hindi mo lang kailangan siyang hahagurin siya na pantay. Ito po tandaan natin, kapag gumawa po tayo na ito, yung mga edge po, importante po. No? Para makita mo na diretso talaga yung grains ng kahoy na ginagaya mo or yung ginagawa mo. Diretso mula dito sa grains. Kasi may mga nakita ako gumagawa na ito. Kita yung brush dito sa dulo, yung dito. Nakikita mo yung ending ng brush niya. So dapat po, diretso po yan hanggang doon sa dulo. Maaaring lalampas ka para po hindi halata na talagang ano mo lang, ginawa mo lang. At kapag ka gumawa ka nito, huwag ka po masyadong malayo dito sa kulay ng base mo. Ito, medyo light yung base niya. Kailangan po hindi ka masyadong malayo dyan, yung pang second coat mo. Kasi pag sobrang layo ka dyan, hindi na siya magmumukhang natural doon sa kahoy na ginagawa mo. Okay? So, yan. Kung yung dark mo dyan, yun na yung pang design mo na lang talaga. So, yan. Nakikita mo, may hiwalay yun. Yun, yung sinasabi ko na kapag dito naglalaro kang ganyan, na iba yung kulay. So, kita po yung mga duktungan. Dapat hindi po ganun. Kung may maduktungan yan, pag ganun yung brush mo, para hindi po siya halata. Okay? Yan, sa gilid, nasa iyan kung ano. Next time, ang pag-aaralan naman natin ay kung paano mag-marmol. Kasi may mga tanong din sa atin. Yung mga marmol finish, yung mga poste, no? Yung mga posting bilog, or yung mga beams, no? Gusto nila magiging kulay marmol. Okay? Instead na maglalagay i-marmol talaga, kulay marmol lang din. At syempre, paano nila ipoprotect yun? Okay. So, yan. So, makita natin na ano pa makita? Medyo malakas yung ilaw. Okay, so yan. Makikita niyo po na meron ng may parang may mga guhit na, may mga grains na.
makikita nyo na may pagkakaiba na, no? So, makikita mo na may hagod na siya, okay? So, once again, basic po ito, basic lang to. Kung gusto nyo i-improve, pwede nyo pong i-improve yan. Practice lang po kayo. Okay, so, meron na tayong ganyan. Ang gagawin natin is, paano yung ganito na medyo madark yung kulay, yun, no? So, ang gamit natin kanina is Rosina. So, lalagay po tayo ngayon ng Rosina lang na walang halong white. Okay, ito po yung panghagod natin ngayon. Para makagawa ka ng haspe. Okay, so yan. Okay, gamit ulit yung brush. Pwede kang gumamit na ito, maliit na brush. Ito, isa side ko lang siya. Okay, yan. Yan. Okay. Pwede po ako maglagay ng ganyan lang. O sa ibang part naman. Yan, yan sinasabi ko yung importante yung dulo. So, pwede mo pagaanin yung kamay mo. Pwede kang gumawa ng medyo may design. Then, hagod na hanggang parang nawala siya. Yan. Ito kasi medyo basa pa siya ng konti. Medyo hindi pa siya ganun kaano, kaya may minsan sumasama yung puti, pero okay lang. Yan. Aralin nyo rin kung paano nyo magagawa siya ng tama. Paano mo maano. Yan. Yan. Basta yung pag gumawa kayo nito, wag naman yung masyadong OA na yung napapansin na talagang ano, katulad nito. Hahagod ka ng brush dito. Makita nandyan yung ano, may putol. So, ibig sabihin halata na ano, halata na disenyo mo lang, okay? Now, kapag ka kunwari, maglalagay ka ng ganito, pwedeng foam, pwede ka rin maglagay ng ganyan lang. Okay? Maglagay ka ng ano. So, pwedeng foam, pwedeng ano, papel. Yan, tapos lalaruin na lang natin ng brush. At tayo ng brush na medyo malambot. Pwede kang hatak. Yan. Yan. Okay. Ito naman sa side, ikot. Yan. So ito talaga ay ano, arte. No? Paano ka mag-art dito. Yan. Okay. Tapos yan. Okay. Pwede ka pang mag-design. So, this is basic ulit. Once again, basic po ito na pag-haspe. And you can improve na po basta may idea na tayo. No, minsan may mga ano, may mga kliyente tayo pag ano, gusto ko gayahin mo yung kulay na yung ganyan. Hindi po pwede kasi kayo po magpipinturan yan, kayo po ang makakakita kung paano nyo po gagayahin yan. Pwede ko po kayong timplahan. Meron akong ginawa na ito, tinuruan ko mismo sa tindahan, tinimplahan ko siya, 3 kulay. So, okay naman, bumalik naman, okay naman yung kinalabasan daw ng ginawa niya. At natuwa naman siya. Okay. So, yan. Okay. So, design, basic design. Yan. Okay. Yan. Okay. So,
yan po ang gawa natin na yan po ang gawa natin. Paano ko ba ipapakita? Ang dami kasi gabi ngayon, no? Dami nating may mga ilaw. Okay? So yan, patutuyuin na lang at good to go na po yan. Okay? So, recap lang po sa paghahaspe. Una is kailangan mo nang syempre ipa-primer yung substrate. Pangalawa po is magmi-mix ka ng medyo pang base color mo. Tapos pang second coating magkuha ka ng medyo mas dark, yung base color mo mas dark ng konti. So laruin mo na siya yun na yung pang mo, hindi pantay na pagka-brush. At yung pang-apat po ay yung purong rose shade na lang po, yun po yung pang-design natin. At pagdating naman sa brush, pwede kang gumamit din ng malaki pang base coat, pwede kang mag-roller, pero pang design mo, brush po. Ay, yung iba gumagamit ng foam. Pero since this is basic po muna, ito muna din. Kapag medyo marunong na kayo, aralin nyo po yung foam, aralin nyo po yung iba pag gumagamit ng basahan o yung iba dyaryo. Depende kung sa paano nyo po siya mapapaganda. Ayan. Kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po, lalong na po sa pagmimix at sa pagbiblend ng kulay. Just comment below lang po at subukan ko pong masagot at alalayan kayo sa inyong mga project. Once again, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez. Good day and happy painting po everyone.